Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito po ang Nielsen Philippines NUTAM People Ratings December 14, 2023. At dito mga kababayan, makikita natin ang totoo at legit na TV ratings. Hindi po yung kantarantaduhan. Doon po kasi sa inilalabas ni Boknoy na TV ratings, yung TV ratings nga na kantarantaduhan, ang TV rating ng Tape Bulaga doon ay mas mataas pa kaysa sa ratings ng Batang Quiapo. So kalokohan yung kanilang inilalabas sa TV ratings doon. Kaya ito, dito kayo maniwala, ito ang totoo, ito ang legit. Ayan mga kababayan, ito pong E80 ng TVJ dyan sa TV5, itong original na Itbulaga ay meron pong 4.2%. At pamangalawa, itong It's Showtime na may 3.2%. At ang kulelat mga kababayan ay itong number 1 sa kantarantaduhan. Alam nyo, dun sa ratings na inilalabas ni Boknoy, ang ratings ng Tape Bulaga, 17.1%. Grabe, mas mataas pa sa Batang Quiapo, mas mataas pa sa 24 oras. Kung gano'n ang rating sila, edi sila yung number 1 show sa buong sa noon time, sa prime time, dito sa Pilipinas. Yun yung pinapalabas ni Boknoy. Kaya walang naniniwala sa kanila eh. Gagawa lang ng rating, sobrang obvious na panloloko sa sa taong bayan. Pero yun sila 17.1%. At eto nga original na Itbulaga 1.2%. Ano yun? Sobra na mga kalokohan na yun, hindi na yun makatotohanan. Ito yung totoo, tingnan ninyo. Dikit-dikit lang. Kasi halos lahat naman yan, may nanonood. Kasi doon sa inilabas na kantarantaduhan na ito ni Boknoy, halos wala nang nanonood doon sa original na Itbulaga. So dito mga kababayan, yan sa ating screen, yan ang ratings. Ito yung legit. Ang nakuha ng Tape Bulagta, ay 3.1%. So, base sa Nielsen na mas credible kaysa dito sa kantarantaduhan, ay number 1 pa rin ang original na Itbulaga dyan sa TV5. At ang pinakakulelat na noon time show base dito sa Nielsen, People TV ratings noong December 14, 2023 ay ang Itbulagta. Ayan mga kababayan. Kaya doon sa sa ratings nung kabila, nako po kayo maniniwala doon. Sa 10 sinabi noon, 15 ang mali. Ito pa mga kababayan, bago tayo dumako doon sa seryosong usapan, daanan muna natin saglit itong sinasabi ng Kapuso Alliance fan page. Kasi ito mga kababayan, tinitira nila si Models of Manila. Itong kaibigan nating si Mark Gamboa ay binabanata ng Kapuso Alliance fan page. Suki ni suki si Mark Gamboa dito eh. Kasi ito si Mark Gamboa, mabait ito eh. Hindi ito masyadong bumabanat eh. Kaya ang sabi dito ng Kapuso Alliance fan page, ito raw si Mark Gamboa, ito si Models of Manila ay bakla. Kasi nga daw may crush daw siya kay Alden Richards. At ito naman si Models of Manila, imbis na sagutin na diretsahan na hindi ako bakla. Yang sagot ba naman walang masama. Even if I was, di kasi ako homophobic. Yung sabi ni Mark Gamboa, ni Models of Manila. Alam niyo yung favorite itong si Mark Gamboa, banata na itong Kapuso Alliance fan page. Hindi ko alam kung baka may pinagdaanan na itong dalawang ito. Laging napapansin ito si Models of Manila na itong page na ito. Siguro may pinagdadaanan kaya. At siguro nagsiselos itong Kapuso Alliance fan page dito kay Alden Richards.
Baka naman itong page na ito ang may crush kay Mark Gamboa. So mga kababayan, alam nyo si Mark Gamboa, kaibigan natin yan, hindi po yan bading. Ano lang po yan, nasa gitna. Hindi, biro lang po. Hindi po yan, kasi kung bading yan, di sana halatado nyo na. Hindi po. Mabait lang po talaga yan. Hindi po katulad yan ng iba na talagang kung bumanat wagas. Kumbaga as much as possible, gusto niya gumigit na lang siya sa mga issue. So, yan mga kababayan. Alright, dumako na tayo dito sa sa ating topic. Ito yung pinagmamalaki ng mga panatiko ng TAPE Incorporated. Ito pong statement ni Attorney Roel Barba. Ito pong Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines. Kasi sabi ni Attorney Barba, until and unless the decision was already decided by the Supreme Court, then it is not yet final and executory. The winning party can still file an appeal with the IPOPHIL, Bureau of Legal Affairs, to execute our decision. But it is not automatic that the decision is executory. Yan yung sabi ni Attorney Roel Barba. Ito ngayon ang ginagamit ng mga panatiko ng TAPE Incorporated. Ito raw Itbulaga. At itong EB ay pwede pa rin gamitin ng TAPE Incorporated hanggang magdesisyon ang Supreme Court. Bagamat nanalo na itong Tito Vic and Joey dahil nga po dun sa cancellation ng trademark, hindi raw ibig sabihin nun ay pwede nang gamitin ng TVJ itong Itbulaga sa kanilang show dahil nga daw hindi pa raw ito executory. So yan yung nakapost dyan sa mga Facebook page ng panatiko ng TAPE. At tuwad-tuwa sila dito sa inilabas ng Director General ng IPO. Grabe no. Sila na yung natalo, ngayon sila pa rin na may karapatang gumamit ng Itbulaga. Dahil nga daw ang kanilang kaso ay on appeal. Hanggat hindi nagdidesisyon ng Supreme Court, sila ang gagamit ng Itbulaga. At etong original na Itbulaga na TBJ ay hindi nila pwedeng gamitin etong Itbulaga. Ayon daw ang sinabi ni Attorney Roel Barba. Yan ang statement ng Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines. So itong usapin na ito mga kababayan ay talaga namang tatagal pa ito. Abutin pa ito ng siyam-siyam. Baka 50 years na itong TBJ ay baka pinag-uusapan pa rin itong isyong ito. Kasi kailangan umabot pa ng Supreme Court di ba ang bagal-bagal pa naman ng usad ng kaso dito sa Pilipinas. Di ba? So matagal pa ito mga kababayan. Basta ito lang naman alam ng tao, alam ng buong mundo. Kahit si Lolit Solis alam. Kahit si Attorney Maggie Garduque, itong abogado ng TAPE, alam. Kahit si Bullet Halusos, si Mayor Bullet Halusos, alam. Alam nila na ang Itbulaga ay TBJ. At ang TBJ ay Itbulaga. So okay na yon. Okay na yon. Kasi ang pinaglalabanan lang naman dito, trademark 'Di ba? Kasi alam ng tao kung sino talaga ang Itbulaga. Kaya itong sinasabi ni Attorney Garduque na hindi lang abogado kundi isa na ring komedyante. Yung sinabi niya na ngayon daw itong panahon na ito, kapag binanggit ang Itbulaga, ang naisip daw ng tao ay etong si Paulo Contis at etong si Yorme. Sabi ni Attorney Garduque, sabi ko nga baka pwedeng magpahinga ka muna, ma'am. Kasi baka sa sobrang stress ni attorney kung ano-ano na yung sinasabi niya. Kasi sila mismo nagsasabi, di ba? Ang Itbulaga, TBJ At itong TBJ, Itbulaga tapos biglang maririnig natin mismo sa abogado ng TAPE na ito raw, pag binanggit daw na Paulo Contis at Yorme, iisipin daw nila Itbulaga. Ano ito?
Wala na talaga mga kababayan. Baligtad na ang mundo. Ang nanalo sa desisyon ng IPO ay TBJ. Pero ngayon lumalabas, wala pa rin silang karapatang gamitin itong Itbulaga dahil sinasabi na itong mga dito sa sa korte na ang Tape Incorporated pa rin pwedeng gamitin itong Itbulaga kahit natalo na sila. At gagamitin nila yon hanggat hindi nagdidesisyon itong Korte Suprema. Eh di sa inyo na. Kahit naman gamitin ninyo yung Itbulaga sa show ninyo wala pa rin naman Sabi nga ni Henyo Master Joey De Leon, salamat sa pag-advertise ninyo, sa pagpo-promote ninyo ng Itbulaga na show mismo ng TBJ. Oh. 'Di ba? Sige lang, gamitin nyo lang ng gamitin, i-promote nyo ang Itbulaga dahil alam naman ng tao kung sino ang original 'di ba? Oh.